ay may kwento. Kwento ng mga taong natutong umangkop sa kapaligirang kanilang kinagisnan. May mga pamayanang yumayabong sa gitna ng kabundukan at mayroon ding nabubuhay sa piling ng malawak na karagatan. Magkaiba man ng kanilang tahanan, iisa ang kanilang layunin, ang mabuhay ng marangal at mapanatili ang pamana ng kanilang mga ninuno. Sa paglalakbay na ito, sisimulan natin ang ating kwento sa Ilaya, isang pamayanang matatagpuan sa mataas na bahagi ng lupain. Dito, ang kabundukan ang nagsisilbing tahanan. Ang kagubatan ang pinagkukunan ng kabuhayan at ang kalikasan ang nagsisilbing guro ng bawat henerasyon. Magandang araw! Ako nga pala si Chris Xavier at narito tayo ngayon sa General Nakar, Quezon. Isang pamayanan sa paanan ng Sierra Madre kung saan naninirahan ang ilang pamayanan ng mga dumagat remontado. Una ay mapapansin natin ang katahimikan ng lugar. Walang ingay na nagmumula sa matataong lansangan. Ang mga maririnig lamang natin dito ay mga huni ng ibon, agos ng ilog at mga palagpas ng hangin sa mga puno. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, ay mayroong isang komunidad na araw-araw ay nagsusumikap upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at kultura. Halina't alamin natin ang kanilang pamumuhay at kung paano nahuhubog ng kabundukan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa General Nakar, ang kalikasan ay hindi lamang tanawin. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng buhay. Ang matabang lupa ay nagbibigay ng ani tulad ng mais, kamote, saging at iba't ibang gulay. Ang kagubatan naman ay pinagkukunan ng kawayan, ratan, kahoy at mga halamang gamot na ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi madali ang buhay sa kabundukan. Maraming residente ang kailangang maglakad ng malayo upang makarating sa kanilang bukid o makatawid sa ilog bago makarating sa paaralan o palengke. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, nananatili ang kanilang sipag at pagtutulungan. Para sa mga dumagat remontado, ang bundok ay higit pa sa isang lugar. Ito ang tahanang minana nila sa kanilang mga ninuno at tahanang nais nilang maipasa sa susunod na salinlahi. So ayan, nandito tayo ngayon sa General Nakar at i-interview tayo ng mga lokal dito sa kanilang lugar. So, magandang araw po. Ano pong ginagawa nyo? Nangangahoy po ako. Ano pong gagawin nyo dyan? Dadalhin po namin sa kabayanan para po ibenta. Ilang oras po kayo nagtatrabaho sa isang araw? Siguro mga 10 oras. Magkano po ang kinikita nyo sa isang araw? Minsan po wala, minsan po 50 lang. So, base sa pag-i-interview natin sa isa sa mga lokal dito sa kanilang lugar, ay nalaman natin na sa 10 oras nilang pagtatrabaho sa isang araw ay hindi pa sila sigurado kung may kikitain sila sa pagbebenta nila ng kahoy sa kabayanan. So, imagine na lang natin yung hirap nila sa bababa ng kahoy. So, ayun, ganun nila ibaba yung mga kahoy nila sa So, ayun, dahil nakilala na natin ang pamumuhay ng mga nangangahoy dito sa kanilang lugar, ay kilalanin naman natin yung iba pang mga trabaho na meron sila. Magandang araw po. Maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili? Magandang araw rin po. Ako po si Prince John Senina Lucia. Isa po akong dumagat rementado. Dito na po ako ipinanganak at lumaki sa General Nakar. Ano po ang karaniwang ginagawa ninyo sa isang araw? Madaling araw pa lamang po ay gising na kami. Pumupunta na kami sa bukid upang magtanim ng aming mga pananim at mag-alaga ng aming mga pananim.
Kapag panahon ng anihan, nagtutulong-tulong ang mga pamilya. Kapag may sobra sa mga ani, dinadala ito sa palengke upang maibenta. Ano po ang kahalagahan ng dagat sa inyong buhay? Napakalaki po. Dito po nanggagaling ang aming mga pagkain, malinis na tubig, at dito rin po nanggagaling ang mga ginagamit namin upang makagawa ng mga kagamitan, maging ang bahay. Kaya malaking responsibilidad po ang pangangalaga sa kagubatan. Natutunan namin pahalagaan ang kalikasan. Naniniwala kami na kapag inalagaan namin ang bundok, patuloy rin itong aalagaan at bibigyan ng mga pagkain ng aming mga pamilya. At nandito naman po tayo sa ibang parte ng kanilang lugar at dito ay makikita natin ang isang malaking palayan. At upang mas makilala natin ang kanilang pamumuhay, tayo ay magkakaroon ng isang maikling interview sa isa sa mga lokal dito. Magandang araw po. Ano pong ginagawa nyo? Nagsasaka po. Magkano po ang kinikita nyo sa pagsasaka nyo? Minsan matumal, minsan okay lang. Sapat lang sa pangtustos namin sa isang araw. Gaano katagal po kayo nagtatrabaho sa isang araw? 12 hours po. Maaari rin po ba namin kayo makapanayam? Opo, magandang araw din po. Ano po ang inyong papel sa inyong pamilya at komunidad? Maaga rin po kaming gumigising. Naghahanda ako ng pagkain para sa aming mga anak at tumutulong sa bukid kapag kailangan. Naghahabi ako ng basket mula sa kawayan at nag-aalam aming mga anak. Lahat po kami ay may kanya-kanyang tungkulin, kaya naman kami ay nagtutulungan upang maging maayos sa aming pamumuhay. Malaki po ang naitulong ito sa aming pamilya. Dito po kami kumukuha ng aming pagkain, tubig at materyales sa aming bahay. Kaya po bata pa lang ang aming mga anak ay tinuturuan na namin sila na pahalagahan at mahalin ng ating kalikasan. Ano po ang inyong pangarap para sa susunod na henerasyon? Sana ay wag nilang kalimutan ang kultura at aral mula sa ating mga ninuno. Maaari silang mangarap at mag-aral, ngunit salay manatili sa kanila ang kanilang kultura at kalikasan na kanilang pinanggalingan. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa kabundukan, unti-unti ring nagigising ang buong pamayanan. Para sa mga dumagat remontado, ang bawat araw ay nagsisimula sa sipag at nagtatapos sa pasasalamat. Sa mga simpleng pamumuhay nila, makikita ang tunay na kahalagahan ng pagtutulungan. Ang pagsasaka, pangangalap ng mga yamang gubat, at paghahabi ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi bahagi rin ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, makikita sa kanilang mga ngiti ang kasiyahang dulot ng pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Ang bawat ani at bawat biyayang natatanggap mula sa kalikasan ay bunga ng kanilang sipag at paggalang sa kapaligiran. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti nang naaabot ng edukasyon at makabagong teknolohiya ang ilang bahagi ng General Nakar. Gayunpaman, nananatiling buhay ang kanilang mga kaugalian at pagpapahalaga. Para sa mga nakatatanda, mahalagang maipasa sa mga kabataan hindi lamang ang kaalaman sa pagsasaka at pangangalaga sa kagubatan, kundi maging ang paggalang sa kanilang pinagmulan at kultura. Ang mga tradisyong ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan.
Sa bawat kwentong isinasalaysay ng matatanda, sa bawat kasanayang kanilang ipinapasa, nananatiling buhay ang pagkakakilanlan ng kanilang pamayanan. Sa ating pananatili sa General Nakar, nasaksihan natin kung paano naging bahagi ng buhay ng mga dumagat remontado ang kabundukan. Dito nila hinubog ang kanilang pamumuhay, pamilya, pati na ang kanilang kultura. Ngunit ang heograpiya ay hindi lamang natatapos sa matataas na bundok. Sa kabilang dulo ng ating kapuluan, mayroon namang isang pamayanan na umiikot ang buhay sa dagat. Mula sa katahimikan ng kabundukan, tatahakin natin ang mahabang paglalakbay patungo sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, ang Bungao Tawi-Tawi. Kung sa Ilaya ay ang kabundukan ang nagbibigay buhay sa komunidad, sa Ilawod naman ay ang karagatan ang nagsisilbing puso ng kanilang pamumuhay. Sa susunod nating destinasyon, makikilala natin ang mga Badyaw, isang pamayanang sa loob ng maraming henerasyon ay natutong mamuhay kasabay ng alon. Dito natin muling matutuklasan kung paano hinuhubog ng heograpiya ang kultura, kabuhayan at pangarap ng isang komunidad. Mula sa luntiang kabundukan ng General Nakar, nandito naman tayo ngayon sa Bungao Tawi-Tawi, isang bayang napapalibutan ng karagatan at tahanan ng maraming pamilyang Badyaw. Dito sa Ilawod, ibang tanawin ang bubungad sa iyo bawat umaga. Imbis na matatayog na puno, kalawakan ng karagatan ang una mong masisilayan. Hampas ng alon at ihip ng hangin ang nagsisilbing orasan ng mga taong dito ay naninirahan. Para sa mga Badyaw, ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain. Ito ang sentro ng kanilang kultura, kabuhayan at araw-araw na pamumuhay. Bago pa man sumikat ang araw, marami ng mangingisda ang naghahanda upang pumalaot. Habang tahimik pa ang paligid, nagsisimula na ang kanilang paghahanap buhay. Dala ang pag-asang makauwi na may sapat na huli para sa kanilang pamilya. Sa loob ng maraming henerasyon, natutunan ng mga Badyaw na basahin ang galaw ng hangin, agos ng tubig at pagbabago ng mga panahon. Ang kalamang ito ay hindi lamang natututuhan sa paaralan, kundi naipasa mula sa mga magulang patungo sa kanilang mga anak. Ang dagat ang nagbibigay sa kanila ng isda, pusit at iba pang yamang dagat. Ngunit higit pa rito, ito rin ang humuhubog sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang pamayanang namumuhay ng malapit sa kalikasan. Magandang araw po. Ano pong ginagawa niyo? Inaayos ko yung mga gamit ng kapamilya ko sa pangingisda. Ano po yung mga yan? Mga salok, mga damit kapag nabasa sila. Araw-araw niyo po ba itong ginagawa? Opo, kasi ito yung mga bumubuhay sa amin. Po, maraming salamat Para po. kanino po yung hinahanda niyo? Para sa kanila. Magandang araw po. Maaari ko po ba kayo makapanayam? Opo, magandang araw. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Ako po si Johan. Saan po kayo pupunta ngayon? Sa laot, mangingisda. Gaano po kayo katagal nagtatrabaho sa isang araw? 10 oras po sa isang araw. Gaano po kalaki yung kinikita niyo? Sapat lang. Magandang araw po. Maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili? Magandang araw rin po. Ako po si Algin A. Binaluyo. Ako ay isang Badyaw. Dito na ako lumaki at pinanganak. Ano po ang karaniwang ginagawa ninyo sa isang araw? Daling araw pa lamang ay inahanda namin ang bangka at lambat. Pumapalaot kami upang manghuli ng isda, pusit at iba pang laman dagat.
Kapag maganda ang panahon, mas marami at malaki ang naiuwi namin kita. Ano po ang kahalagahan ng dagat sa inyong buhay? Ang dagat na ang bumubuhay sa amin. Dito namin nakukuha ang aming pagkain at hanap buhay. Kaya, pinapanatili namin ang kalinisan at kaayusan ng karagatang ito. Pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako si Tricia Apolinario, isang badyaw, at dito ako ipinanganak at lumaki sa Bongao. Ano po ang inyong papel sa inyong pamilya at komunidad? Habang nasa dagat ang aming mga asawa at kamag-anak, kami naman ay naghahanda ng pagkain, nag-aalaga ng mga bata, nag-aayos o nagbebenta ng mga huling isda. Kapag naman kailangan, tumutulong din kami sa paghahanda ng mga kagamitan para sa panghuhuli ng isda. Po ang inyong pangarap para sa susunod na henerasyon? Sana po ay magkaroon sila ng mas magandang edukasyon at mas maraming oportunidad. Pero gusto rin namin manatili ang kanilang pagmamahal sa aming kultura at sa dagat na matagal nang bumubuhay sa amin. Hindi madaling mamuhay sa ilabot. May mga araw na kalmado ang dagat, ngunit mayroon ding panahon na malalakas ang alon at hindi sila makapalaot. Sa kabila nito, nananatili ang kanilang tiyaga at pag-asa. Sa ating paglalakbay, nasaksihan natin ang dalawang pamayalang magkaiba ng kapaligiran, ngunit magkatulad ang pagpapahalagang kanilang pinanghahawakan. Sa Ilaya, ang kabundukan ang nagsisibing pinagkukunan ng pagkain, tubig at kabuhayan. Dito natutunan ng mga dumagat remontado na mamuhay ng may paggalang sa kabubatan at sa mga biyayang ibinibigay nito. Sa Ilawod naman, ang dagat ang nagbibigay buhay sa mga badyaw. Sa bawat paglalayag at bawat huling isda, makikita ang kanilang sipag, tiyaga at matibay na ugnayan sa karagatan. Magkaiba man ang kanilang tahanan, iisa ang kanilang kwento. Isang kwentong tungkol sa pamilya, pagtutulungan sa panahon ng patuloy na pagbabago ng ating kapaligiran. Magkaiba man, mahalagang balikan ang mga aral na ipinapakita ng mga pamilyang kwento. Ang pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa mga gusali o makabagong teknolohiya. Pag-asa, nasusukat ito sa paraan ng ating pangangalaga sa kalikasan at sa pagpapahalaga natin sa ating kultura at pinagmulan. Ang mga dumagat remontado at mga badyaw ay paalala na ang tao at kalikasan ay magkaugnay. Kapag iningatan natin ang ating mga bundok, ilog at karagatan, pinangangalagaan din natin ang kinabukasan ng mga susunod na salinlahi. Mula sa kabundukan ng General Lacar hanggang sa baybayin ng Bungao, iisa ang aming natuklasan. Ang tunay na yaman ng isang pamayanan ay hindi lamang ang likas na yaman nito, kundi ang mga taong buong pusong nagmamahal at nag-aalaga nito. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga kwento upang mas mapahalagahan natin ang kanilang kalikasan at iba't ibang kulturang bumubuo sa ating bansa. Muli, ako si Tricia Javier at ito ang aming dokumentaryo, Dalawang Pamayanan, Iisang Bayan, ang kwento ng Ilaya at Ilawod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay.